Alright, magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Mukhang si Vice President Sara ngayon ang sisihin ni Bini Abante at ng kanyang anak dahil sa pagkatalo dahil nilampaso po itong si Bini Abante sa kanyang distrito at hindi po ito nanalo. At tinanggap na rin po mismo ni Lacuna ang kanyang pagkatalo kay Mayor Isko. Dahil wala namang sang choice mga kababayan po natin dahil napakalayo po ang agwat or diferensya. Napakalaki po yung lamang ni Mayor Isko. And of course, si Sam Versosa ay nag-consent na rin at tinanggap na rin po yung kanilang pagkatalo. At ang inakala po natin, mga kababayan natin, na si Mayor Isko lang yung panalo, abay, matagumpay din po na nakakuha ng posisyon bilang kaunsilor yung batang anak po ni Mayor Isko. Grabe, ganun pala kalakas itong si Isko at nadala niya po yung kanyang anak sa Manila at nanalo din po ito sa pagkakaunsilor, mga kababayan po natin. And titingnan po natin kung nahubog na ba, asing well-trained na ba itong anak ni Mayor Isko, kung paano po magsalita, magsagot sa mainstream media, at kung ano pa yung kanyang magawa. Nagmana po ba ito sa kanyang ama na si Mayor Isko Moreno? Ito panoorin natin. And anyway, congratulations po kay Yorme dahil matagumpay ka po at karamihan sa iyong mga kaalyado or your Miss Choice ay nanalo. Oo, mga taga-Tondo. Usap niyo na ba siya yun? Oo, nandyan. Nandyan na ba si Joaquin? Oo, gusto ko lang manalo siya pero overwhelming din yung Any advice? Yorme, any advice? Salang nyo na. Break Salang yun na. nyo na. Sir, first off, congratulations po on your win. So, tingnan natin ha. Batang-bata pa itong anak ni Mayor Isko pero talagang first time na tumakbo, no? Iba rin yung impluwensya ni Mayor Isko Moreno dito sa Manila, no? At napakabilis lang, napakadali lang para manalo po yung kanyang anak. Any advice that you got from your father pagdating po sa governance at pagiging konsehal bilang ang daddy niyo nagsimula din po bilang konsehal sa Tondo? Huwag nyo lang kakalimutin ba yung intention nyo po at yung puso nyo po talaga. Kasi at the end of the day, you really need the heart to serve the people. Kasi kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, hindi mo pagbubutihin yung paglilipid mo sa tao. Abangan ako ng aming camera. Masanay ka na, boss. Masasabi mo. Po? Maraming mga nagsasabi na bata ka pa daw sa politika. Opo, bata naman po talaga ako. I am in the one yun. And sa lahat po nagsasabi dyan na to, baka wala akong magagawa, ganun. So don't worry po, sa edad ko, sa paglilingkod, wala yun sa edad. It's really in the end of the day, it's your heart and your passion to strive to do better for the people. And kasi yung tipong yung you want to make them feel something, yung nakaangat sa buhay nila, and not yung pwede na lang yan. Let's stop with the pwede na lang yan. Dapat much better. We give it to them because matagal na silang hindi nabibigyan ng tama. Iyon, so pati si Mayor Isko talagang napapahanga din po sa sagot ng kanyang mga anak o sa sagot ng kanyang anak. So ibang klase rin po, mukhang well-trained na po itong anak ni Mayor Isko. Siyempre mga kababayan po natin, at napakalaki rin ng impluwensya, no, na pumunta po si Vice President Sara. Alam natin na panalo na si Isko kahit hindi na kailangang pumunta, magpahayag ng suporta si Vice President Sara sa kanya. Pero ito po is nakatulong din kahit papano, no? At lalo pong lumakas pa itong kampo po ni Mayor Isko. So sa mga nanalo, and of course, no, itong si Bini Abante, no? At deserve ni Bini Abante na matalo, mga kababayan po natin, dahil unang-una ginagamit niya lang naman yung kanyang simbahan para manalo ito. Ginagamit niya man lamang, pero pagdating po sa serbisyo, wala naman pong nagagawa di umano itong si Bini Abante sa kanyang distrito. At congrats sa mga nanalo, and at least kahit pa paano mga kababayan po natin, no, nabawasan ang asungot at buaya sa Maynila at of course sa Kongreso. Nabawasan din yung mga kaalyado nitong si Tambaloslos, dahil tandaan natin natalo din po itong si Dan Fernandez. So natalo na rin po itong si Paduano, talo na rin si Stila Kimbo, talo na rin si
Pam, no? Yung taga Tagig. So, talo na rin si Pam Zamora. So, buti nga sa kanila. At yung iba pa, si Dalipi, natalo din. So, marami po sila actually yung pinabagsak dahil po sa pag-endorse ni Vice President Sara sa kanilang mga katungkali. May ibang nanalo, no? Kagaya ni Chihuahua daw, nanalo daw po si Chihuahua. Alam naman natin, talagang grabe po ito mamumudmud ng ayuda. At posible ang ilan po sa mga kababayan natin, particularly mga taga Maynila, posibleng alam mo na, no? Nadala po sila dahil sa ayuda. So, anyway, may next time pa naman, napakadali lang po yung 3 years at bawi na lang po yung mga natalo at sa 2028. And of course, kailangan natin magkaisa. Sabi nga ni Vice President Sara, ito yung kanyang panawagan, na kailangan tayo magkaisa at syempre, kailangan natin bumuo ng isang matibay at strong opposition. So, abangan natin kung anong ibig sabihin nito ni Vice President Sara at kung paano niya po papalakasin ang kampo ng mga opposition against dito po sa bangag na administration. Mabuhay po kayong lahat and tuloy-tuloy po yung laban nating mga maisog. Mabuhay.